Do you feel the vibes? Praise God. Ito yung isang magandang halimbawa po na ito po yung sinasabi natin na yung meditate the Word of God. Sabi nga, na magbibigay tayo ng kanya-kanyang panukala doon sa salita ng Diyos na dapat nauunawaan at naiintindihan natin na hindi lamang po natin binabasa. Kaya ito pong ginagawa namin ay isang magandang halimbawa po na makikita po natin sa bawat isa na may kanya-kanya pong kaliwanagan kung ano ba dapat talagang gawin, di ba? Itong mga bagay na ito, kung alam ninyo ang istorya ni Noe, hallelujah. Kaya ito binibigyan namin ng buhay para maunawaan po natin. At hindi lamang po natin ito binasa, babasahin, binibigay po namin ang kanyang-kanyang kaluhulugan para maunawaan natin kung ano po ang dapat nating gawin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon sapagkat sa bawat isa sa amin, hindi po ganang karunungan po namin ang ibinibigay namin sa inyo, kung hindi ito po ay kapahayagan na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi sabi nga ng Biblia, wala po makakapagpabahagi, makakapagpaliwanag ng mga hula ng propeta, kundi ang Espiritu ng Diyos na lamang na sumasa inyo. Kaya kami, naririto kami, naniniwala kami na ang Espiritu ng Diyos ay kasama namin at siya nagbibigay sa bawat isa sa amin kung ano talaga ang mauunawaan doon sa istorya ni Noe. Sabi nga po, yung istorya ni Noe, tungkol po ito sa baha. Bakit po nagkaroon ng baha? Bakit po nagkaroon ng baha? Kung babasahin po natin talaga yung istoryang ito, kaya nagkaroon inalaw ng Diyos ang baha, tinuloy niya ang baha dahil sa kasalanan ng tao. Pero ang Panginoon ay Panginoon ng pagpapatawad. Sabi nga, nilinis lang ng Diyos, inalis lang ng Diyos yung mga taong masasama, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pero ang Diyos hindi ganun dahil meron pa rin siyang nakitang tao na mabuti at malinis ang budi. Ayan, walang iba kundi si Noe. Nakita niya si Noe na alam naman natin na ang Diyos, alam niya ang lahat. Dahil kay Noe, kung nawala na ang lahat ng tao na mula nung nilikha niya, nawala. Pero sa pamamagitan ni Noe, dahil nakita niya yung kabutihan ni Noe, kay Noe, sa kanyang mga anak, nagsimula muli ang tao. Kaya yung baha, ang symbolize nito, cleansing ng ating Panginoon. Yung bahaghari na sinasabi ng Panginoon, na yung kanyang covenant at kasunduan na sinasabi kay Noe, na ang sabi niya, na hindi ko na, ito ang tatandaan po natin sinasabi ng Panginoon, hindi ko na lilipulin ng tao sa pamamagitan ng baha. Tandaan po natin, sa pamamagitan ng tubig, sabi nga po, hindi na lilipulin ang tao. Hindi natin po nalalaman kung sa anong kaparaanan ang tao ay malilipol. Sinabi lang ang pangako ng Panginoon, hindi niya nalilipulin ang tao sa baha. Kaya kung aaralin po natin, sabi nga po, na makikita po natin si Noe na namamuhay. Si Noe namatay na napakatandang tao pero malakas. Namatay siya sa edad ng 950. Isipin mo kung ikaw magkakaroon ng edad ng 950, gaano katanda? Sabi nga po. Pero dahil meron pa rin covenant ang Panginoon. Bakit? Kasi na minayaan niyang tumanda si Noe ng ganun. Tumanda lang si Noe, pero hindi siya nanghina. Sabi nga, natuloy siya ng malakas para patuloy niya magsusubaybayan ang kanyang mga anak. Amen? Diba? Kaya yun po, napakabuti ng Diyos, sabi nga po. At dito nakikita natin yung kasalanan. Yung kasalanan po dito ay yung
disobedient. Number one talaga sa Panginoon. Pag tayo hindi sumunod sa Panginoon, meron po talagang katumbas na parusa. Ang mga tao nung araw kaya niya inano, dahil hindi na marunong sumunod. Dahil si Noe po, sa panahon nun, kung babasahin natin, nangaral na si Noe. Nangangaral siya kung saan siya nagpupunta. Sinasabi niya, dapat siya pinagtatawanan. Bakit siya pinagtatawanan? Dahil ikaw ba naman gagawa ka ng barko doon sa pataas ng bundok? Paano mo madadala sa langit, sa dagat yan, nasa taas ng bundok? Hindi siya pinaniwalaan. Bakit? Imbes na paniwalaan siya, pinagtawanan pa siya. Dahil sinasabi niya sa tao na, lilipulin na magagawa ang Diyos ng baha. Pero hindi naniwala ang tao. Kaya sa ngayon, hanggang ngayon, makikita po natin, kailangan po din natin na patuloy na sumunod sa Panginoon. Dahil yan ang gustong-gusto ng Diyos. Obedient. Kaya nga sinasabi niya yun, sa salita ng Panginoon, obedient is better than sacrifice. Nagsasakripisyo ka nga, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Wala rin pong halagaan lahat ng bagay. Dahil ang tinitignan ng Diyos, kung paano ka sumusunod sa Kanya. Yun po yun. Doon naman po sa panahon na anong namang kasalanan ng ginawa ni Ham ba yan? Ni Kanaa. Anong kasalanan ni Ham? Ni Kanaa? Kasalanan ba nakita niya lang hubad ng kanyang ama? Anong kasalanan ng nangyari sa kanya? Yan. Ano po yung ang kasalanan doon, yung sinasabi nga kanina, tama po yun. Wala siyang respeto. Ikaw ba, nung makita mo ama mo, o nakita mo ama mo, nakahubad ng ganyan, anong gagawin mo? Aalis ka. Tatalikod ka. Pag talikod mo, bibihisan mo siya. Tatakpan mo siya. Yun na, bibigyan mo na siya ng respeto. Ang nangyari kay Kanaan, hindi niya binigyan ng respeto ang kanyang ama. Anong ginawa niya? Sinabi niya pa doon sa kanyang dalawang kapatid. Diba? Yan yung mga nangyayari sa atin sa panahon ito. Pag may nakita natin na hindi maganda yung ginawa ng isang tao, hindi na kailangan nating ipagsabi pa yan. Kundi, sabihan natin siya. No? Ilapit natin sa Panginoon. Nasabihin natin sa Kanya na hindi maganda yung ginawa mo. Hindi na maganda ginawa niya, ikinikwento pa natin sa iba. Diba? Ano mangyayari, diba? Nagkakaroon ka rin ng kasalanan. Kasi hindi ka nagre-respeto na isang tao. Kaya sinasabi ng Biblia, Matthew 7:21, nakalimutan, do to others, you want to do to you. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Kaya huwag po natin kalilimutan yan. Respeto. Napakagandang gawin natin. Amen? Kaya may blessing po sa mga taong marunong rumespeto sa kanyang kapwa. Dahil may blessing po doon sa mga anak ni Noe na nagrespeto sa kanya, na siya'y tinakpan. Pero pag wala ka respeto sa isang tao, merong curse. Ano yung curse kay Kanaan, diba? Iba pa rin yung doon sa dalawang magkapatid, blessing. Pero dito sa hindi nagrespeto, curse. Kaya yun po tatandaan natin. Pag nagrespeto tayo sa iba, respeto rin ang babalik sa iyo. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Yan. Kaya doon makikita po natin sa kwento ni Noe, yung obedient at respect sa tao. Kaya yan ay binigay na ng Diyos sa Ten Commandment. Diba? Mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun po yung respeto. Mahalin mo ang Diyos nang higit pa sa iyong buhay. Kaya, magandang araw po sa bawat isa.
Marami pa pong magaganap, mangyayari, marami pa pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon mula sa Old Testament papunta po sa New Testament. Makikita na po natin noong pa man din kumikilos na ang Diyos sa Old Testament pa lang. Kaya hindi pwede po mawala ang Old Testament at saka New Testament. Dahil sa Old Testament, ang Old Testament sa promise. Sa New Testament, ito na po yung prophecy, yung propesya. Ano ba yung prophet? Yung propesya, ano ba? Yung Old Testament, yan yung propesya. Sa New Testament, yan na po yung kaganapan. Kaya yun po yung ginagawa natin. Kaya po namin pinagbubulay-bulay ang salita ng yung bawat chapter ng book sa Old Testament para lalo po nating maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Nakita na po natin ang Diyos dito, ang pagkilos ng Diyos. God is just and promise for everything. Mabuti ang lahat ng promise ng Lord sa atin. Hindi tayo mapapahama. Sige po. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ng karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga maaamot na ilap na mga hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng buhay. Wala nang baha na nagugunaw sa daigdig, sinabi ng Diyos. Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bagahari. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bagahari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahagari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet, at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, O ikaw, Kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo ikay paaalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan, at paglilingkuran sa Japhet nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang na
950 years bago mamatay. Verse 1 to 5. 1 to 4 muna. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at kanila'y sinabi, kayo magkakaroon ng mga anak at magpapakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa impapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Kumbaga dito sa verse na to, 1 and 2, binigyan niya ng authority ni Lord ang bawat tao sa na mangibabaw sa food chain ng earth. At isa siyang great provider kasi binigyan niya tayo ng makakain bawat halaman, bawat hayop. Pero pagdating naman sa 5, binigyan niya si Lord naman, nakita ko dito ay isang God of just. Bakit? Kasi at tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyo ng dugo. Kumbaga, hindi ko alam kung tama yung pagkakaunawa ko dito na huwag kakain ng dugo ang tao. Noong panahon na yon, yun yung sinasabi ng bawal kumain ng dugo. Kasi Old Testament naman to eh, di ba? Sinabi naman noon talaga kahit na anong may dugo, o ang dugo ay marumi kaya hindi natin pwedeng kainin. Kumbaga, pag kumain ng dugo nung panahon na ito, pagsusulitin ni Lord, kumbaga paparusahan niya kung sino man ang kakain dito. Pero sa 1 to 4, nandun pa rin naman yung pagpo-provide ni Lord na lahat ng lahat ng halaman o lahat ng hayop pwede natin kainin. Huwag lang yung kanyang dugo. Sa akin po, sa verse 13 hanggang 17 po. Sabi po dyan, at sinabi ng Diyos bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng lahi ninyo. Sa hinaharap, maglalagay ako ng bahagari sa ulap sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at sa tuwing gagawin ko lilitaw ang bahagari. Alalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko lilipunin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng baha tuwing lilitaw ang bahaghari sa ulap. Alalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa inyo sa tuwing nilikha na sa tuwing ano ba? Walang hanggang kasunduan ko sa inyo ng uri ng nilikha nabubuhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang Saan po dito? Sa verse 17 po, sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang magpapalatandaan ng kasunduan ko sa inyo, lahat ng nabubuhay sa mundo. Ayan po, sabi po dyan ng Lord, may kasunduan po sila ni Noe. Tuwing daw po lilitaw ang bahaghari, lagi nilang parang ipapaalala sa mga tao na yung kasunduan ng Lord tsaka si Noe. Diba po? Sabi nga po dyan, hindi niya na po lilipunin ang mundo. Diba po? Pero po yung verse po na yan, simula po sa 13 hanggang 17 po, sinabi po ng Lord dyan, ang palatandaan ng Lord, yung bahagari. Diba po? Yung naging sa atin po, ang parang bahagari ng buhay natin, kung yung sino yung nagpakilala sa iyo kay Jesus. 'Di ba? Kung sino yung unang-unang nagpakilala sa buhay mo na sino nagpatanggap sa iyo kay Jesus, 'di ba? Meron ganun kanya-kanya tayong kaparaanan na pagpapakilala ang Lord sa bawat isa sa atin, 'di ba po? Sa nila naman po, yung panahon po nila, magiging palatandaan nila tsaka ng mga tao ay bahagari. Lagi ng Diyos, sabi ng Lord, lagi ko alalahanin, tinglilitaw ang bahaghari, lagi nyo alalahanin yung pagiging, pangalan nito? Yung kasunduan natin, di ba po? Kasi yung panahon na po yun, di ba, masama po yung mga tao kasi halos walang naniniwala kay Noe po noong panahon na yun. Di ba po? Makasalanan, lahat, ginagawa nila. Kaya naging palatandaan ng Lord, bahagari. Diba po? Ayun lang po yung akin. Sa akin dito si God, promise keeper.
Kasi, katulad ngayon ng sinabi, hindi lang siya basta nangako. Diba? Hindi lang siya basta nagsalita. Covenant. Promise keeper. Hindi lang siya yung basta nagsalita. Para patunayan niya yung sinabi niya, nagbigay siya ng tanda. Yun yung baghari. Diba? So, si God, faithful siya sa mga salita niya dahil siya na, 'di ba, ang salita ng Diyos ay buhay. So, para makita yung kadakilaan niya, 'di ba? Kaya siya nagbigay ng baghari. 'Di ba? Kasi yung rainbow, maraming symbolize niyan eh. Syempre, ngayon, 'di ba rin sinisimbolo ng rainbow? Ha? Wala na. May horse na pinakasal. Kaya daw naging baghari. Dahil meron daw ginto sa dulo. Wala yun, leprechaun yung tay. Ngayon, Pero yun nga, kasi yung rainbow, hindi lang siya basta nilagay, hindi lang siya basta yung pangako. Yun nga, covenant siya ng Lord. At it symbolizes many things. It symbolizes yung love ng Lord, 'di ba? Love in a way na tinira niya yung mga mabubuti pa rin, 'di ba? Nakakita pa rin siya ng mabuti sa tao, kaya nga sila Noah ay naligtas. Yung bahaghari is it could be it could symbolize yung just ng Lord. Kasi syempre pag makikita mo yung bahaghari, makikita mo yung pag ng Lord, pag lipol niya sa mga masasama, 'di ba? So yung bahaghari, hindi lang siya simpleng pangako, kundi isa siyang makikita mo na yung kapangyarihan ng Lord. Kasi tayo, mga mananampalataya, pag nakita tayo ng baghari, ano yung una-una natin naaalala? Hindi ka, covenant. Bakit? Ano yung covenant? Hindi niya nalilipulin. Bakit na nilipol? Kasi mag-deep dive ka dun eh. 'Di ba? Hindi lang siya basta Roy G. Biv. 'Di ba? Napakaganda nung rainbow kasi makikita mo na maganda yung plano ng Lord. 'Di ba? Iba-ibang kulay siya. 'Di ba? Makikita mo na makapangyarihan si Lord kasi siya lang yung bukod tanging nakagawa ng rainbow. Kaya doon sa verse na yon, marami kang makikita kung sino ang Diyos. Promise keeper, faithful to His word, just, God, love, 'di ba? Kaya yun yung very striking sa verse na to eh, yung pangako ng Diyos kasi yung rainbow, marami siyang ibig sabihin. 'Di ba? Hindi lang siya basta hindi na lilipolin ang tao sa pamamagitan ng tubig. Kundi makikita mo yung kilos ng Lord kung bakit may rainbow. So, yun yung ko doon. Tapos, yung about sa blood naman, hindi naman sinabi, ako, pagkakaintindi ko, hindi naman sinabi na huwag kang kakain ng dugo. Kung babasahin natin, huwag kang kakain ng laman na may dugo. 'Di ba? So, very literal lang yung pagkakaintindi ko doon. Siguro dapat linisin mo, tama ba? Lutuin ng mabuti. Kasi anything na merong raw, yung mga mga dapat well done. Yun yung sinasabi. Pero yung wag kang kakain ng dugo, parang iba naman yung context na yun. Wag kang kakain ng laman na may dugo. Bakit? Kasi ang blood is nagsisimbolize ng buhay. Opo, pero dito kasi is, ang sinabi dito, opo. Dito kasi sinabi sa verse 9, sa verse 4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag niyong kakainin. Kasi nga, ang dugo, importante siya
'di ba, sa Old Testament. Kaya nga nagkakaroon ng mga sacrificial lamb. Kasi, 'di ba yung mga, ano yun? Yun nga yung napag-aralan natin last time, yung about sa dugo. Si Pastora Sally rin yata nagsayon, tsaka ikaw ba rin, Chow? Meron din yun yung previews kay Pastora Sally, di ba? Nagano rin siya na about sa blood. Oo. Si Pastora Sally din, tsaka si Chow. Ang dugo kasi is nag-symbolize ng buhay. Kaya sinabi nito, huwag ka kakain ng lamang na may dugo pa. Ano? Okay? So, yun lang naman. Pero very striking sa akin yung rainbow. Kasi nga, di mo makikita na hindi lang siya basta rainbow. Na kapag nakita mo yung rainbow, ang dami mong maaalala doon. Pangako ng Lord, nangyari nung panahon na yon, ano yung ginawa ng Lord kay Noah, ano yung provision ng Lord kay Noah habang nasa ano. Hindi lang siya basta, ay magandang rainbow. Kundi, maganda yung rainbow kasi maganda yung plano ng Lord. So, yun lang naman sa akin. Sa akin po dito, di ba bago yung 9? Bago yung 9, talagang nakita natin, parang sa atin, bilang mga lingkod ng Lord, paano tayo susunod na wala tayong makikita or hindi tayo sigurado dun sa mangyayari. Nakita doon kung paano kung paano ka kikilos bilang lingkod ng Lord, kung paano ka susunod, faithful sa Lord. Kasi di ba si Noe, no, kahit hindi niya alam kung ano yung, ano siya pagkatapos nito. At nakita dito natin, dun sa chapter 9, kung paano naging faithful si Lord kay Noe. Simula pa lang dun sa una, di ba, nag-provide na siya. Pinrovide na niya lahat. So, God is provider. At next, yun yung sinabi sa sa verse 3. Diba yung makakain na kayo ng mga hayop. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pagkain kagaya ng mga binigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Hindi lang hayop, yung meat, pati mga gulay, di ba? So, talagang nag-provide si Lord. At nakita rin natin dito yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, di ba, hindi ko nalilipulin ang mundo pagkatapos nun, di ba, hindi niya nalilipulin. Di ba yung paglilipol kasi ng Lord ay parang pagpaparusa sa mga taong makasalanan. Parang tinuturuan niya tayo. So, yung forgiveness. Pati yung, nakita ko rin dito kung paano talaga naging tapat si Lord dun sa pangako niya, na hindi niya lang sinabi, kundi ginawa niya. Sa pamagitan nga ng rainbow, kasi dun sinabi, di ba sinabi dun sa 17, kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. So, tunay na ang Lord, hindi lang magaling sa salita, kundi sa gawa din, 'di ba? Kasi kung tayo ay mga tao, mangako tayo ay hindi natutupad. Ganun ang Lord. Talagang iba ang Lord sa tao, 'di ba? Kasi si Lord, hindi lang siya nangako sa salita, kundi nangako siya sa gawa. Sa pamamagitan ng rainbow. Dito sa verse 6 po. 6 ba to? 4 pala. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Tapos, talon tayo sa verse 17. Ang sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat na nabubuhay sa lupa. Kumbaga, andun pa rin yung pangako ng Panginoon. Kahit gaano naman tayo makasalanan kung ano mga ginawa natin kay Lord. Pero si Lord, andun pa rin yung warning niya, paalala sa atin, na yun nga po, na yung tungkol sa baghari, di ba? Laging inaano ni Lord na, ano ba dito? Tuwing magkakaroon ng dito at parang, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo sa lahat ng hayop. Sa lahat ng hayop, hindi ko lilipurin ang lahat ng may mga buhay. Amen po ba? Yung sinasabi, yun nga po, ang pangako ng Panginoon,
kahit gaano tayo kahit gaano tayo gumawa ng mga nagawang hindi kaya sa Panginoon, pero andun pa rin yung Lord. Tapat pa rin yung Lord sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Yung sinabi nga po dito na ito ang tanda ng aking pangako. Ito ang aking tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa.